Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pabuya sa makapagtuturo kay Atong Ang itinaas sa 20 million pesos ng DILG. 39.3 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo at tabako nasabat ng BOC. Paghahawak ng tarpaulin signs ng MRT-3 personnel agad na ipinatigi. Pamunuan humingi ng paumanhi. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Itinaas na sa 20 milyong piso mula sa dating 10 milyon ang pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magdudulot sa pagkakaaresto ni Atong A na nahaharap sa mga warrant of arrest kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa isang press conference nitong Huwebes, inanunsyo ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagtataas ng pabuya na magmumula sa confidential funds ng PNP at DILG upang mapabilis ang pagdakip sa negosyante. Tinitiyak naman ng DILG na ang makatatanggap ng reward ay lehitimo at dumaan sa wastong proseso ng beripikasyon. Samantala ayon sa ilang intel, posibleng hindi pa umano siya nakalalabas ng bansa lalo pat walang opisyal na record ng kanyang pag-alis. Una nang itinanggi ng Ministry of Foreign Affairs ng Cambodia na nasa bansa nila si A matapos sabihin ni Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon na doon nagtatago ang kontrobersyal na negosyante. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 39.3 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes at dried tobacco mula Zamboanga at Bacolod na patungong Manila nitong Pebrero 12. 6 na container ang sinuri sa subport of North Harbor kung saan natuklasan ang iba't ibang brand ng sigarilyo at daan-daang sako ng dried tobacco na maling idineklara bilang dried fish at general merchandise. Lahat ng produkto ay walang BIR tax stamps at graphic health warnings. Naglabas ng warrants of seizure and detention ng BOC para sa paglabag sa RA 10643, RA 10963 at RA 10863. Ang operasyon ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Manila International Container Port, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. Humingi ng paumanhin ng pamunuan ng DOTR MRT-3 kaugnay ng insidente sa Shaw Boulevard Station kung saan ilang personnel ang namataang may bitbit na tarpaulin na may nakasulat na direksyon patungo sa gumaganang escalator. Sa isang statement nilinaw ng DOTR MRT-3 na hindi otorisado ng pamunuan ng naturang hakbang at agad na ipinatigil ng mabatid ang tungkol sa insidente. Agad na ipinasibak sa pwesto ni Secretary Giovanni Lopez ang station supervisor na nag-utos sa mga personnel at inirefer na sa MRT-3 Disciplinary Committee para sa kaukulang investigasyon. Nagpaabot din ng dispensa ang DOTR MRT-3 management sa mga personnel na nautusang magbitbit ng tarpaulins kahit na hindi ito bahagi ng kanilang tungkuli. Kamakailan lang na nag-viral din ang nasabing istasyon dahil sa isang signage na naghihikayat na umakyat ng hagdan kaysa ayusin ang sirang escalator. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.